Amen. Praise God. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa na naririto. Welcome po tayo sa gawain ng Panginoon. Binabati rin po namin yung mga nanonood sa ating pong Facebook live stream ngayong umaga. Sumain nyo nawa po ang pagpapala ng Diyos saan man po kayong sulok ng Pilipinas at saan man po kayong panig ng mundo. Welcome na welcome din po kayo sa ating pong gawain. At naway patuloy nating i-share, i-like ang gawain ng Panginoon upang mas marami pa pong maabot ng mga kaluluwa at mas marami pa pong mapagpala. Happy Sunday po sa inyong lahat. Huling linggo na po ng Oktobre. Happy October 26 din po sa ating pong lahat. 26 na araw tayong iningatan ng Diyos. At nandyan ka ngayon sa kinuupuan mo ngayong araw ng linggo, October 26, 8:37 ng umaga ng buhay, ng malakas, walang karamdaman, hindi ba napakasarap magpuri sa ating Diyos? 26 days tayong pinagpapala. Yes, totoo, may mga nakaranas na mga problema, pero napatunayan natin na mas malaki ang Diyos kesa sa kahit anong problema. Amen? Mas malaki ang Diyos sa kahit anumang pagsubok na pinagdadaanan at pagdadaanan pa natin. Kaya yung nalalabing-limang araw na Oktobre, alam natin na patuloy pa niya tayong iingatan at pagpapalain sa ating pong buhay. At ngayong umaga, alam kong maraming palalayain, maraming pagagalingin, maraming palalakasin ng Diyos dahil naniniwala tayo na this is the day that the Lord has made, so we will rejoice and be glad. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating pong Diyos na buhay sa umagang ito. At pangungunahan po tayo ni Kuya Fer at ang buong music ministry. Amen? Hallelujah, Lord. Patuloy po tayong magpasalamat at magpuri sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa araw-araw ng ating mga buhay, nararanasan natin yung wagas na pag-ibig niya, yung pag-iingat niya, yung kagalakan, yung kalakasan na nagmumula sa Kanya. Kaya't purihin po natin siya sa umagang ito. Hallelujah. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan, alay sa'yo, sa'yo ang papuri, Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan, alay sa'yo, alay namin sa'yo, Panginoon. Alay sa'yo, narito ang buhay namin, narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang ang puso ko'y sa'yo pag ika'y kasama. Pag ika'y kasama, o anong ligaya na darama o may pag-asa. May pag-asa kaming nakikita pagkapiling ka, o narito ang buhay namin, narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang
Jesus. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, na dinako mo kami sa lugaring ito, Panginoon, upang sabay-sabay at patuloy kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, sa binigay mong buhay, sa binigay mong kalakasan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa paggising pa lang namin sa umaga, Panginoon, nandun na ang kagalakan, kasabikan na ikaw ay aming papapurihan sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat sa mga biyaya, sa mga pagpapala mo, Panginoon, na pinagkakaloob mo at ipagkakaloob mo pa, Panginoon. Salamat sa kalakasan, sa kagalingan, Panginoon, ng aming mga kapatid, Panginoon, ng mga may sakit, Panginoon, Lord. Salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay pagagalingin mo sila. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay malaya na sasamba sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito sa walang hanggang pag-ibig mo, sa walang hanggang pagmamahal mo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Ama. Lord, alam namin, Panginoon, na marami kaming pagkukulang sa iyo, Lord God. Sabi mo nga sa aklat, ang Isaiah 59:1, Panginoon, ang iyong tainga, Panginoon, ay hindi barado upang kami pakinggan. At ang iyong mga kamay ay hindi maiksi upang kami abutin. Lord, alam namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ang kasalanan namin ang nagpapalayo sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sabi mo nga sa aklat ng 1 John 1:9:1, Panginoon, kung ihahayag namin ang aming mga kasalanan, Panginoon, kami iyong patatawarin at kami lilinisin mo sa aming mga kalikuan, Panginoon. Lord, salamat sa mga salita mo, Panginoon. Sa Hebreo 13:1, Panginoon, 13:5, Panginoon. Lord, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, Lord. Salamat, Ama, Panginoon. Sa umagang ito, alam namin, Panginoon, na lahat ng aming mga kasalanan ay pinatawad mo na. Lord, salamat. Dalangin din namin sa umagang ito, Panginoon, ang aming gawain ay ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, magmula sa umpisa, Panginoon, hanggang sa maghahatid ng mensahe, Lord, ikaw ang magbigay ng katalinuhan, ng kalakasan, Panginoon. Lagay mo lamang sa iyo, sa iyong likuran, Panginoon. Lord, lahat ng lalabas sa bibig ng iyong magmay-mensahe, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang siya, Panginoon. Langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon, at ang lalabas sa kanyang mga bibig, Panginoon. Lord, ang iyong kaluluwalhati mo, ikatataas ng iyong pangalang Kristo Jesus, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin sa umagang ito ay may gagawin ka, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, ang aming mga kapatid na wala pa rito, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na idako mo ang kalang mga pangyapak sa lugaring ito upang sabay at patuloy kaming pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. At ganun din, Lord, sa aming mga kapatid sa live stream, Panginoon. Lord, ikaw rin magpala sa bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin din namin, Panginoon, ang bawat isa na may karamdaman, na may mga problema, Panginoon. Lord, ikaw ang bigay ng comfort sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, dalangin din namin sa umagang ito, Panginoon, na ang aming mga pinagkakakuhaan ng pangkabuhayan, Panginoon. Lord, ikaw magpapala sa bawat isa, Panginoon, kung ano man to, Panginoon, sa trabaho man to, Panginoon, sa pagsasaka, sa paghahalaman, Panginoon, sa mga iba't ibang pagkakakitaan, Panginoon. Lord, ikaw patuloy magpapala sa bawat isa. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Alam namin, lalabas kami sa sambahang ito na pinagpala mo ang bawat isa. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Isang masaya at pinagpalang linggo po sa buhay ng bawat isa. Ngayon po ay huling linggo na ng buwan ng Nobyembre at patuloy po tayong pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ang Diyos dahil ang pag-ibig niya po ay hindi nagmamaliw sa ating buhay simula noon hanggang ngayon. Kaya patuloy po natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aming sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupunan.
kapangyarihan magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, bakit di ka nagbabago magpakailanman. Ating bungawitin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ikaw, O Diyos, ay sasambahin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa ating awitin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ang mga anak ng Diyos, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman, pasasalamatan magpakailanman, pasasalamatan magpakailanman. Kagalakan ko, O Diyos, ang ikaw. Yes, so Jesus, sa presensya mo'y kalakasan ko'y umabaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Oh, oh, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo, kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang, laging magbababat sa'yo, sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Kagalakan ko, Diyos, kagalakan ko, O Diyos, sa ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umabaw. Kahit na may problema, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Oh, oh, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo, kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang, laging magbababat sa'yo, sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Di po awitin, kahit na may problema,
gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo ang mga anak ng Diyos kahit na may problema. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Yes, so Jesus, sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Minsan ba atin pong ideklara kahit na may problema, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Yes, so Jesus, sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Wow, wow. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang. Magpapili ka lang. Minsan ba ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang. Magpapili ka lang. Hallelujah! We bring back all the glory to you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus, hallelujah, Lord. Oh, Jesus, tunay nga, Panginoon, na walang makakapagpigil sa amin sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Kahit patuloy ka namin pupurihin, aawitin namin, Panginoon, ang kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat, Lord, tunay nga na sa bawat araw ng aming mga buhay, nandun ka, kasama ka namin, at kami pinagtatagumpay mo. Kahit maraming salamat, O Diyos. Hallelujah, Lord. Yes, O God. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay sa bawat araw, sa bawat araw. Pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, o ikaw ay nariyan. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. O kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. O napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Yes, O Jesus.
sa bawat araw. Biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay sa bawat araw, sa bawat araw. Pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. O kaya naman, O Diyos, kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa iyong lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa iyong lahat ng pagsamba. Walang hanggang, walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo
O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. So Jesus, o aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ang ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming
ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, minsan pa di magbabago, di magbabago. Diyos ka sa amin, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, dakilain ka sa buhay ko, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, oh Jesus. Yes, oh God. Yes, so Lord, sa lahat po ng panahon, kasakasama po namin kayo. Kayo po ang aming Jehovah Shammah. Kayo din po ang Diyos na omnipresent, na sa lahat ng dako, o Diyos. Sa panahon ng bagyo, tag-init, anumang season. Sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians 4:12, naranasan kong managana, naranasan kong magdahop, naranasan kong mabusog, magutom, pero natutuhan ko masiyahan. Magpasalamat sa Diyos sa lahat ng panahon. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa umagang ito, dinadakila. Kami po'y nagpapakumbaba, O Diyos, yung mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan, kabinataan, hanggang doon sa maliliit na bata, yung aming po mga followers, viewers, mga OFW. Lord, bless niyo po kami. Tulad po ng panalangin ni Jabez, pagpalain niyo po kami. Palawakan niyo po ang aming impluensya. Palawakan niyo po ang aming teritoryo. Iligtas kami sa kapahamakan. Bagaman may mga sakuna sa mundo, salamat na nandun po ang inyong protection. Salamat sa anointing of overcomer. Salamat sa atmosphere of faith. Salamat sa momentum of moving forward. Salamat sa voice of hope. Salamat, sapat na po, Ama, yung presensya nyo ay lagi naming naranasan. Ngayong umaga, muli nyo kaming dalawin, bisitahin. Hindi lamang sa lugar na ito, maging sa mga tahanan, yung mga nakakonect sa website na ito, i-bless nyo. At lagi po kayong maparangalan sa aming mga buhay. Mababa po ang aming sarili. Ang Holy Spirit, ang siyang mag-guide sa amin, magturo sa amin. Maraming bagay kaming hindi alam. Ang pag-iisip mo, sabi niyo po sa Isaiah 55 verse 8, ang pag-iisip mo ay hindi namin pag-iisip. Ang pamamaraan nyo, hindi namin pamamaraan. Nagpapasakop kami sa inyong kalooban. Lord, we are blessed. We are anointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, glory to God po. At sabihin niyo po sa inyong katabi ay good morning. Yan. So, napakabilis po ng panahon at nanatili po sa atin yung atmosphere of faith. Ano ho? Kasi dapat hindi po mababago yung momentum ng pag-asa sa ating puso sapagkat marami pong challenge sa mundong ito. Ano ho? So, glory to God at salamat po sa buhay po ng bawat isa na naririto at sa mga bago
Ano ho? At salamat din po na dito po sina Kuya Nestor, sina Pastora Esa. At nandoon po na lagi po tayong bumabad sa panalangin. Amen? So, salamat sa patuloy niyo pong pag-share. At marami pong nare-reach out na kaluluwa sa ibang bansa at saka po dito sa Pilipinas. So, ang topic po natin ngayong umaga, sabi po dyan ay walk with God. So, lumakad na kasama ang Diyos. Mamuhay na kasama ang Diyos. Ito po yung kasi sa panahong ito, mahalaga kasi wala naman exempted sa pagsubok eh. Kasi may season po ang buhay, may season of testing, meron pong season din naman ng promotion. Pero, importante, kasama natin ang Diyos. Kasi kahit may pagsubok, alam mo na dumadaan lang ngayon. At hindi titigil sa buhay natin yon, malalampasan natin yon. Kasi ang nagko-comfort sa atin, ang nagpapalakas sa atin, ramdam natin na kasama natin ang Diyos. Importante kasi yung word na ito eh. Napakasimpleng word. Kasi marami pong tao ang hindi po nasisiyahan sa buhay at wala pong pagkakontento kasi meron silang hinahanap sa buhay. Ito po yung missing link eh, yung importante na kahit anumang pagdaanan natin sa buhay, narinig pa rin natin ang boses ng Diyos. Narinig pa rin natin yung instruction po ng Diyos. At gagamitin po natin ngayong umaga yung character ay si Joseph. Ito naman ay kilala natin. Hindi po ito bago. Pero minsan nagpapaulit-ulit yung message, pero may mensahe lagi. Kasi ang salita po ng Diyos ay, ito po'y makapangyarihan, ito po'y laging sariwa. Lagi po itong may idinidil sa buhay natin. Dito po sa text natin, sabi po rito sa Genesis 39, verse 2. Genesis 39, verse 2. Sabi po rito, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose, sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Yun ang keyword eh. Pinatnubayan siya ni Yahweh. At ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. So, pagkakasama natin ng Diyos, nagtatagumpay tayo. Kagaya po ni Jose. So, walk with God. So, ang pag-aralan natin ngayong umaga, acronym ng walk. Acronym ng walk. W-A-L-K. 4 na letter, capital letter. So, yung W, sabi po dito, walk following God's direction. Amen? So, mahalaga na sumunod tayo sa direction po ng Diyos. Bakit maraming direction yung mundong ito eh? Di ba, naalala ko po yung turo ni Pastor Esa, may daang matuwid, pero kakaunti pumapasok doon. Meron naman daang maluwang, maraming pupunta doon. Pero piliin natin yung tamang direction. Si Joseph, ito po yung tagpo na, alam naman natin, hindi na kailangan i-memorize yung istorya ni Joseph. Dito po sa Genesis 41 verse 15 to 16. Ito po yung nakaharap na si Joseph doon sa Paraon. Sinabi ng Paraon sa kanya, ako'y nanaginip. Ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Tingnan niyo po, ito yung magandang sagot ni Joseph na pinapatnubayan po ng Diyos eh. Sabi niya doon sa verse 16, hindi po ako ang makapagpapaliwanag kamahalan. Sabi ni Jose, ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Ibig sabihin po, direction ng Diyos. So,
kasama po ng pagsunod ni Joseph, kakambal po niya yung spiritual na kaloob. Ano ho? Mahalaga po kasi yung alam natin yung mga spiritual na kaloob natin. Ano ho? Kung mapapansin nyo, ano ba yung kaloob dito ni Joseph? Meron siyang gift of interpretation. Ano ho? Marunong siyang magpaliwanag ng kahulugan ng panaginip. Kaya nga tayo, hindi po tayo pare-parehas. Pero alam niyo po, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kaloob. Sabi mo sa iyong katabi, kanya-kanyang kaloob. Yan po, dapat matuklasan po natin. Ano ho? At siyempre, yan po ay mababasa po natin pagka binasa niyo po yung 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11, ay may mga dakila pong kaloob dyan. Ano ho? Ano po? At alam niyo po, siyempre, ang the greatest gift sa atin ng Panginoon, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Yun pong pinakadakilang regalo. The greatest gift. Alam natin yung John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Ibinigay niya, iniregalo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya sa kanya huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, malapit ang Pasko. Ano? Pero dapat na nakikita natin yung pinakamahalaga regalo ngayon. Amen? Naligtas tayo. Susin niyo po, hindi naman tayo deserve dahil lang sa grasya at habag ng Diyos, kaya tayo naligtas. Hindi tayo karapat-dapat. Sabi po doon sa Roma 3:10-23, walang matuwid kahit isa, wala nakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pero iniregalo niya ang kanyang anak na si Jesus. Amen? Hindi lamang kaligtasan, naging anak niya tayo. Tapos nakasulat pa yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Nagkaroon pa tayo ng buhay na wala hanggan. Tinatakam pa tayo ng banal na Espiritu. Amen? At tagapagmana po tayo ng kaharian ng Diyos. Kaya, yun po yung dakilang regalo. Ngayon, nung si Jesus po narito na sa lupa, nagmi-minister na siya. Yung mga alagad niya, dinidisciple. At malapit na po siyang bumalik sa langit. Sabi niya sa mga alagad, sa John 16:7, kailangan ako'y umalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, hindi darating ang mga aliw. Ang tinutukoy po niya ay banal na Espiritu. Kaya kailangan ako'y umalis. Kaya nung si Jesus ay umalis, inirigalo naman niya ang banal na Espiritu. Amen? Hello? Sinugo niya. At nung ang banal na Espiritu naman, tayo kasi nasa panahon ng banal na Espiritu, yun po yung sinasabi ko sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11, namahagi naman siya ng kaloob. Nagregalo naman siya ng maraming kaloob. Amen? At pag binasa niyo po yung 1 Corinthians 12, 8 to 10, nandyan yan merong 9 gifts of the Holy Spirit. Ang una po ay yung the word of wisdom, the word of knowledge, the gift of discernment. So, napakalaga po nun yung gift of discernment. Nadi-discern natin yung tama at mali. Amen? Kasi ngayon, maingay ang mundo, di ba? Hindi mo lang kung sino tama. Pero, ang basihan natin, salita ng Diyos. Doon tayo, safe tayo doon Amen? Gift of faith. Kung wala tayong pananampalataya, baka takot tayo. Ang papawi sa takot ay pananampalataya. Gift of healing. Maraming gumagaling. Hindi tayo nagpapagaling sa Jesus. Minsan kung magpagaling sa Jesus, minsan instant, minsan gradual, minsan by spoken word. Amen? Hello? So, may gift of miracles. Merong gift of prophecy. Gift po yan. May gift of tongues. Gift of interpretation. Yung pa siya, yun si Joseph Amen? Nakakapag-interpret siya. At
Marami pong kaloob ang Diyos sa buhay natin. Doon po sa Ephesians 4:11, nakalagay naman dyan yung fivefold ministry gifts. Merong apostol. Kaya yung katabi mo, hindi basta-basta yan. Meron niyang gifts of the Holy Spirit. Hindi pala niya natutuklasan. Magkakaiba tayo. Merong prophets, may evangelists, may pastors, may teacher. Marami po ditong teacher. 7 na yata yung teachers dito, di ba? Yan ang maidadivert lang sa spiritual. Teacher ka sa secular, pwede ka magturo sa spiritual din. Amen? So, doon naman po sa Romans chapter 12, verse 6 to 8, meron dyan 7 ministry gifts. Meron dyan ministering, paglilingkod, teaching, exhorting, giving, ruling sa pamamahala, showing mercy, meron talagang likas yung mahabagin at yun sa pagtulong. So, mahigit 20 po yan. At meron tayo niyan. Sabihin mo sa katabi, meron tayo niyan. Ngayon, tinalakay ko lang yan para makuha natin yung about Joseph. Si Joseph po ay may gift of interpretation. Amen? So, mo po, balik tayo kay Joseph. Ano ba yung benefits of your gifts? Ano ba ang benepisyo nito? Your gifts will give you room for success. At nangyari po ito kay Joseph. Ang nagdala kay Joseph sa palasyo, sa promotion, ay yung kanyang kaloob. Hindi po tayo pare-parehas Pero pag natuklasan natin ito, kung saan tayo mahusay, magaling, ay kailangan niya ng ibang tao. Ang nangailangan sa kanya ay hari. Bakit? Tanungin niya ako, bakit? Dahil ito pong haring ito na naginip. At yung pong kanyang panaginip, wala pong makapagpaliwanag. Wala pong makapagpaliwanag na salamangkero, yung matatalinong tao na mga astrology. Wala. Pero dati po kasi may kakosa si Joseph na nung siya'y makulong, na nakabalik sa trabaho sa palasyo, na ibulong sa hari. Sir, may kilala po ako na marunong mag-interpret sa panaginip. Kaya pinatawag siya. At yun yung tagpo na ikinuwento po ng hari yung kanyang panaginip. Kasi yung panaginip niya, merong 7 matatabang baka na umahon sa ilog, Nilo. At pagkatapos ng panaginip niya ng 7 bakang matataba na umahon sa ilog, Nilo, maya-maya naman ay umahon naman yung 7 payat na baka. Payat at pangit na baka. Kinain ang 7 matatabang baka. So, ikinuwento niyo yan, pati yung 7 uhay, di ba, ng palay na matataba at payat. So, sabi po ni Joseph, mahal hari, iisa lang po ibig sabihin yan. Dadaan po ang 7 taong kasaganaan. At pagkatapos po ng 7 taong kasaganaan, dadaan naman ang 7 taong tagutom. Kaya, mahal na hari, ipunin po na, ngayon po'y dadaan ng 7 taong kasaganaan. Mag-ipon po tayo. Ipunin po natin yung sa mga kamalig, ang mga trigo. Para pagdating ng 7 taon na tagutom, may makain po ang mga tao. Amen? Natuwa po ang hari at saka po yung mga kagawad doon sa palasyo. Kaya, on the spot, na-promote po si Joseph. Kung ganon, ikaw ang pinagkalooban ng karunungan, kaya itinatalaga kay tao. Governor. Amen? Kaya sabi diyan, your gifts will give you room for success. Sapagkat wala po makagagawa noon, kundi si Joseph. Ano ba ibig sabihin nito? Amen? Dito nga po, di ba, pagka nasira po yung aircon, hirap na hirap ako kung saan ako, di ba? Tatawag. Minsan si Kuya Rene, ang akin natatawag kasi gift niya yun. Amen? Hello?
May mga kaloob ang tao po eh. Hindi pare-parehas eh. Naalala ko po si Brother Manny noon na tinatanggal po yung gulong dito. Hindi po matanggal. Tagaktak na po yung pawis. Nilagyan ng pangtanggal sa kalaw, hindi matanggal. Pero nung kinaon niya ang mekaniko, si Manny din, taga-Kalawitan. 2 pukpok lang, tanggal eh. Amen. Bakit? Linya niya yun eh, mekaniko. Amen? So, alam niyo po, mahalaga kasi doon tayo ipopromote eh, doon sa kaloob natin. Amen? Hindi tayo pare-parehas. Hahanapin ka. Pagka, di ba, kahit nga lang masarap ka magluto, hahanapin eh. Pag dito di ba, minsan hanap natin si Kuya Joe eh. Minsan si Ninong Turing. Amen? Kasi mga kaloob yan eh. Hello. At doon po, your gifts will give you room for success. Kung nurse ka, doon ka mahusay. Kung teacher ka sa pagtuturo. Kung sa computer ka, sa management, yun ang linya mo. Amen? Kung si Pacquiao yumaman sa kamao. Amen? At napakahalaga po niyan. Ano ho? At meron po tayo niyan. Sabihin niyo po sa inyong katabi, meron tayo niyan. Sabi diyan, your gifts value to other people. Hahanapin ka ng tao. Pagka-identify ka doon sa iyong kaloob. Amen? Kagaya po ni Joseph, di ba? Siya po pinahanap, pinasundo siya ng paraon. Meron siyang value. Kasi kailangan siya. Amen? Kailangan siya. Amen? Di ba, minsan, pagka kayo po ay gusto niyo magpagupit sa bahay, minsan pinapatawag niyo pa si Kuya Arnold. Amen? Kasi siya yung may linya doon eh. Minsan ba, papagawa kayo ng kisame. At kailangan nyo, minsan hanapin nyo si Kuya Per. Hello. Give po yan. Amen? Minsan kailangan nyo ng tulong sa gobyerno. Minsan hanapin nyo si Kapitan Ricky. O minsan sa scholar o sa may sakit. Minsan si Kapitan Arthur. Di ba? Na ating kapitan ngayon. Hello? Give. Sabi mo sa tabi, give. Babalyuhin ng tao ang buhay mo. Pag-identify ka dun sa kaloob mo. Mga negosyante, kaloob din po yan. Hello? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Your gifts help you to minister to other people. Alam niyo po kasi dadaan talaga minsan yung tagutom di ba? Kaya nga, nung panahon na nagtagutom, nakapag-ministeryo si Joseph. Kasi wala pong mabilhan yung mga tao ng pagkain kundi sa Egypt. Amen? Doon sila pumupunta. Kasi nga, nag-operate kay Joseph yung kaloob. Kaya, nakapag-stock sila ng pagkain. Kaya sabihin mo sa katabi, hindi masamang mag-ipon. Lalo na ngayon, nalindol-lindol. Amen? Nabagyo-bagyo. Amen? Kung sa kamba, iba rin yung nakaprepare ka Kasi yan naman po kasi talaga mangyayari dahil nasa Bible. Hindi natin pwedeng sabihin hindi mangyayari dahil nakasulat sa Bible Mateo 24 na magtatagutom. Nakalagay doon. Maraming tatalikod sa pananampalataya. Pero sabihin mo sa iyong katabi, hindi ikaw yon. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Hello? Kaya napakahalaga po ng
nag-ooperate po yung mga gifts natin kasi kakailanganin niya ng tao para makapag-ministeryo tayo. Kung ang ministry mo sa panalangin, ramdam mo na lagi kang dinadala sa panalangin. O, si Ate Irma, di ba? Yung mga intercessor dito, si Kuya Ning. Tayong lahat. Basta ginagawa natin yan para sa Panginoon. Amen? Si Joseph, nagamit niya yung gift niya sa pagmiministeryo sa tao. Natututunan po ba kayo? Kung pala ang yan, letter W. Amen? Marami yan Hindi naman natin iisa-isahin yan. Letter A na tayo. Acronym ng letter A, accommodate God's timing. Ito, napapanahon din to. Sabi po sa Mangaral 3:11, ang lahat ng bagay sa mundo dito ay iniaangkop niya sa pagkakataon. Amen? Iniaangkop ng Diyos sa pagkakataon. Doon naman sa Galatia 4:4, sabi po doon, nang dumating na ang takdang panahon, sinugo ng Ama sa Jesus dito sa lupa. Basahin niyo po yan. Galatia 4:4. Kaya ang Diyos talaga ay Diyos ng kapanahunan At, balik tayo kay Joseph. Sa Genesis 41, verse 46, sabi po rito, 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Paraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. So, hindi ganun kadali ang pinagdaanan po ni Joseph. Nung mawalay po si Joseph sa kanyang magulang, mga kapatid, 17 years old. Dito, sabi dito, 30 taon na siya nung siya maging governor. So, ibig sabihin, 13 years. At alam naman natin ang istorya ni Joseph, yung 13 years na yon, puro season of testing yon. Wala kang mababasa doon na halos testing Papatayin siya ng kapatid niya, ibinenta siya, tinokso siya, nagtatakbo siya, nakulong siya, wala siyang abogado, wala nagtatanggol sa kanya. Grabe, yung karanasan niya ngayon, puro sakit ng kalooban. Pero, walang sinisi si Joseph. Sabihin mo siyang katabi, walang sinisi. Kasi yan po yung problema sa ating bansa ngayon sisihan. Amen? Hello? Di ba maraming tao naninisi? Hello? Ang Diyos nga, Diyos ng kapanahunan Hello? Sabihin mo siyang katabi, ang Diyos ay Diyos ng kapanahunan. Grabe, 13 years. Sabi po dito, yan, the beauty of God's timing. Una, ano ba yung kagandahan nito? Nang naranasan natin yung God's timing. Clear destination. Marahil ngayon, nasa season ka ng preparation. Huwag kang magmamadali. Sabi mo sa katabi, huwag kang magmamadali. Basta tayo ilantad sa Diyos, lalo na po mga estudyante, amen, kabataan, para clear ang destination natin. Amen? Kahit magulang. Kasi ang kalaban ng tao, pagmamadali Amen? Minsan may mga secret decision tayo dahil nagmamadali. Amen? Pero dito po ay napakahalaga ng timing. Si Joseph, klarado ang kanyang destinasyon. Pangalawa, stable our faith. Hinubog siya ng panahon. Sabi mo siyang katabi, hinubog siya ng panahon. Kaya tad na ng yung kanyang puso, tad na ng pagsubok Amen.
Kaya pala pagka nahubog ka ng panahon, grabe yung pananampalataya mo. Hindi ka atras. Ano ang pagsupok? Kung sa kumba wala lifestyle mo na yun Amen? Lifestyle mo na nakikibaka. Lifestyle mo na overcomer. Para bang buhay mo na yung laging nakikipaglaban. Hello? Yun, stable na yung faith mo doon, kagaya po ni Joseph. At siyempre, pangatlo, fulfill the purpose of God. Kasi pagka na-fulfill mo yung purpose ng Diyos, epektibo Hindi tayo susuntok sa hangin, kundi ang gagawin natin talaga, ramdam natin na ipinapagawa ng Diyos. Ramdam natin na iniuutos ng Diyos. Di ba? Masarap pong gumawa pagka iniuutos ng Diyos. Kasi para sa Diyos yun. Amen? Kaya ang kaluwalhatian ay napupunta sa Diyos. Kaya sabi ni Joseph, hindi po ako magpapaliwanag ng katugunan. Ang Diyos po, sabi po ni Joseph. So, yun po yung letter A. Ngayon naman, letter L. Yan. Letter L ay live with a purpose. Ano ho? Sabi po rito sa Genesis 45 verse 5, sabi po ni Joseph. Kasi ito po yung tagpo na-identify ng mga kapatid niya na si Joseph itong governor na ibinenta natin, papatayin natin, na sinabi natin sa tatay natin na patayin na. Amen? Hello? Di ba? Mahal na mahal kasi ni Jacob, si Joseph. Ang pinalabas po ng mga kapatid ay, ang ginawa po nila yung paboritong damit na ginawa po ng kanyang ama kay Joseph. Hinubad at inilublob sa dugo ng kambing. Ngayon, sabi ng mga kapatid niya, ito po ang katibayan na yung mahal niyong anak, yung paborito niyong anak ay nilapa ng mga hayop sa gubat. So, paniwalang-paniwala naman si Jacob. Amen? Nagluksa na nga siya. Amen? 13 years ito sa inyo. Walang text. Walang messenger. Hello? Walang connection. Biglang mababalitaan nila, governor na. Natakot sila ngayon. Natakot sila. Nasa isip po ng mga kapatid ni Joseph, sigurado, yari tayo dito, gaganti ito. Siyempre, di ba yun ang kaisipan kasi ng hindi mananampalataya, gumanti Amen? Di ba? Yung kaisipan ng hindi mananampalataya, sigurado, gaganti. Pag ako nakaupo, ubos kayong lahat. Amen? Di ba? Ganun mga hindi mananampalataya So, si Joseph ay ito ang sabi niya. Alam niya na yung mga kapatid niya ay natatakot, nangangamba. Baka nga magbago isip ni Joseph Hindi natakot sila. Pero ito ang sagot ni Joseph. Sabi po niya, Genesis 45 verse 5. Ngunit, huwag na ninyo ikalungkot. Anong nangyari? Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa nyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. So, yun pala yung purpose. Kaya pala 13 taong hinubog si Joseph. Gagamitin pala siya sa maraming tao. Pati sa kanila, sa pamilya niya. Hello? Grabe, ano ho? Hindi nanisi si Joseph. Hindi niya sinisi yung mga kapatid niya. Makakabawi ako sa inyo ngayon. Naalala niyo po ba yung ginawa niyo sa akin? Yari kayo ngayon. Hindi. Sabi niya, huwag kayong malungkot. Ang Diyos ang nagpadala sa akin. Amen? Hello? Kaya napakahalaga po na alam natin yung purpose natin sa buhay. Kasi, pagka alam natin yung purpose natin sa buhay, ang dala niyang comfort Amen? Di ba, magiging blessing po tayo sa ating kapwa. Magtatanim tayo ng pag-asa, pananampalataya. Hello?
sa mga tao. At lagi naman po ulit-ulit yan eh. Yung lagi ko sinasabi dito, yung kay Rick Warren, di ba? Yung 5 purposes of life. Ito yung minimension ko kasi ang matured Christian, kailangan grounded tayo ng 5 purposes of God. Nilikha tayo ng Diyos para mahalin natin siya. Kaya, di ba, ang grabe, sarap sumamba. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa music team. Ito naman hindi bago, pero lagi ko pinapaalala. Sapagkat ang tao po, madaling makalimot. Marupok ang tao. Ngayon, narinig nyo, marahil, paglabas nyo rito, malimutan nyo na. Baka matukan ng ibon. Amen? Kasi ganun ang kaaway, di ba? Tatanggalin agad yung narinig natin. Tutukain agad. Amen? Pero yun ang purpose ng Diyos. Nilikha tayo para mahalin siya. Kaya sinamba natin. Nilikha tayo ng Diyos para mahalin ang ating kapwa. Kaya may fellowship na ganito eh. Kaya aktibo yung ating mga cell group. Amen? Di ba? Aktibo po yung cell group po ni na Kuya Poren, ni na Kuya Arnold. Yung mga kalalakihan doon sa dulo doon. Amen? Hello, palakpakan natin ng Diyos. Saka dito po, may cell group din tayo ng mga kalalakihan. Amen? So, mahalaga po ito na kaya may fellowship. At nilikha tayo ng Diyos para maging alagad. Hindi po tayo ordinary. Sabi mo sa iyong katabi, hindi tayo ordinary. Kaya may discipleship eh. Hello? Di ba, pag Wednesday, may discipleship tayo dito. Wala tayong boundary. Hindi mo alam, may ilalabas ka pang, may leadership ka, hindi mo lang nakikita eh. Amen? Hello? At ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Mayroon tayong iba-ibang kaloob. Yung binanggit ko kanina, mga spiritual gifts. Sabi sa 1 Peter 14, bilang mga katiwala ng iba't ibang kaloob. Gamitin natin ang ating mga kaloob para sa kakapakinabang ng marami. Ang tawag diyan, ministry. Sabi mo sa katabi, ministry. Hello? At syempre, hindi naman tayo pare-parehas eh ng karanasan. Merong nabigo, nasaktan, nakakilala sa Panginoon. 3 N. Nagmahal, nasaktan, nakakilala sa Panginoon. Yan ipapatotoo mo. Para dun din naman sa mga taong nabigo. Amen? Ang tawag dyan, evangelism. Sabi mo sa katabi, evangelism. Yan ang buhay mo eh. Amen? Kung may sakit ka, pinagaling ka ni Lord, yun ang ipapatotoo natin. Iba-iba po yung karanasan natin. Kaya yung 5 purposes of God eh. Pero alam niyo po, ito tayo eh, dito. Sabi mo sa katabi, dito tayo. Ito yung hinahanap natin. Ito yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Alam mo, grabe. Marami po tayong may lalapit kay Lord. Bago tayo kunin ni Lord, may disciple tayo. Sabi mo sa katabi, bago ka kunin ni Lord, may disciple ka. Alam niyo po, hindi naman ang Diyos tumitingin kung gaano karami. Ang tinitingnan ng Diyos yung katapatan eh. Tanungin niyo ako, bakit? Ay bakit isa lang ang lingwahe ng Diyos doon sa binigyan ng 5,000, 2,000? Isa lang ang lingwahe ng Diyos. Ang sabi ng Diyos doon ay, halika, tapat na alipin. Napagkatiwalaan ka sa ganitong halaga, bibigyan kita ng malaking halaga. Parehas lang yung lingwahe. Hindi ang Diyos, alam niya yung sukat ng ating pananampalataya. May kanya-kanya tayong kakayanan. May pinagkalooban sa milyon, may pinagkalooban sa libo, may pinagkalooban sa dadanan. Pero ang point dito, ang tinitingnan ng Diyos, yung katapatan. Sabi mo sa katabi, katapatan. Hello? Hindi tayo sasabihin ng Diyos, is mahal ko ito kasi mas marami ito. Hindi. May kanya-kanya nga po tayong kakayanan. Pantay-pantay po ang tingin sa atin ng Diyos. Amen? Dito na tayo sa panghuli. Keep love and wisdom. Mahalaga po ito, lalo na po sa panahong ito. Ang magwawagay pa rin pag-ibig eh.
Amen. Pinagsama po ni Joseph yung pag-ibig at karunungan, kaalaman. Bakit? Diba? Tingnan niyo po. Dito po sa Genesis 45, verse 9 to 11. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Gosen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong aririan ay kanyang dalhin. Tanyo, ano ba ang ginawa po rito ni Joseph? Ano ba ang tagpong ito? Hindi niya sinumbatan yung mga kapatid niya na papatay sa kanya. Hindi siya naghiganti. Bagkos inirescue niya. Nirescue niya. Sabi niya, kunin niyo si tatay. Dito na kayo sa akin. Amen. Dito na kayo tumira. Sapagkat, pag binasa niyo po ito, verse 11, dooy mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom. At hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Di ba, pag-ibig yun. Sabi niya, kunin niyo na si tatay. 5 taon pa ang tagutom. Dito na kayo sa akin. Dito na kayo tumira. Amen? Ano po ang tawag doon? Pag-ibig. Hello? Kaya dito po maraming anointing of Joseph. Amen. Parapakan po natin ang Panginoon. Pagkat dito po ay ang mga member ay nagmamahal sa pamilya. So, mahalaga po yon. At, siyempre, nag-operate kay Joseph yung wisdom. Siyempre, advance isip niya. Sabi niya sa mahal na hari, abay, mag-ipon tayo. Kasi 7 taon yung tagutom eh. Kaya naman, sila din ang nakinabang. Kasi may isinoksok. Sabi mo sa ang katabi, may isinoksok. Hello? So, nag-operate yung pag-ibig, wisdom. Siyempre, nandun yung gift of interpretation. Di ba? Gift of love. Gift of wisdom. Gift of interpretation. Hello? At alam niyo po, dito tayo magtatapos. Ang buhay ni Joseph ay may similarity sa Panginoong Hesus. Si Joseph ay 30 years old noong siya po ay naging governor. Amen? Si Jesus Christ ay 30 taon na magsimulang magministeryo. At makikita po natin yung pag-ibig ng Panginoong Hesus, di ba? Ang tao makasalanan. Dapat tayong paparusahan, di ba? Wala tayong ginawang mabuti ng mga tao. Tayo ang nagkasala. Pero hindi niya tayo sinisi. Nanaog siya dito sa lupa. Sabi sa John 3:17, upang iligtas tayo sa kapahamakan. Hindi niya sinabi, Lowe, makasalanan ka. Hindi tayo sinisi, lahat ng tao. Kundi, nagpakumbaba siya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Dahil yun ang pag-ibig ng Panginoon Hesus sa ating buhay. Amen? Ganun po yun. May similarity si Joseph at si Jesus. Dahil sa kanyang habag at grasya, kaya tayo po ay naabot, pinatawad. Kahit tayo po nagkamali, may purpose ang Diyos sa ating buhay. Kaya sabi ni Joseph, huwag niyo nasisihin sarili niyo. Pinadala ko ng Diyos dito para iligtas
ang buhay ng maraming tao, pati kayo. Ganun po ang ginawa sa atin ng Panginoon Jesus. Tayo po ay tumayo. Sabi po sa 1 Corinthians 13:13, kaya't ang tatlo'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. So, yun po yung ating napag-aralan. Walk with God. W, walk following God's direction. A, accommodate God's timing. L, live with a purpose. K, keep love and wisdom. Sambahin po natin ang Diyos. Lord, tulad po ng ginawa po ng Panginoon Jesus, hindi kami sinumbatan, hindi kami sinisi, kundi pinatawad, inabot, niligtas. Tulad po ng ginawa ni Joseph sa kanyang mga kapatid, sa kabila ng ginawa sa kanya. Minahal niya, kinalingan niya, iniligtas. Kaya salamat po, kami po ay nagpapakumbaba ngayon pong umaga at buong puso ka naming inaawitan, sasambahin. Salamat po, Diyos, dahil isa pong pribilehiyo na mabuhay pa sa mundong ito. Salamat po na nakakahinga kami. Salamat po. Nakakalakad kami. Nakakakita kami. Nakakarinig kami. Salamat po, Diyos, sa inyong habag at grasya. Iniligtas mo kami. Thank you po. Kami po yung nagpapakumbaba. Salamat na discover namin ang purpose niyo po sa aming buhay. Sambahin po natin ang Diyos. Nilikha po niya tayo para mahalin siya. Kaya ang Diyos, humahanap po ng mga tao na sasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Ang hinahanap niya sa mga tao ay mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan. If you've been redeemed, sing the song ngayon pong umaga, makipag-usap po tayo sa Diyos. Ang nakikita niya sa atin, yung purpose niya sa buhay natin. Nilikha tayo para mahalin ang ating kapwa. Kaya may pagtitipon tayo. May kaloob ka. Meron kang itinatagong husay at galing. Sa iyo yan. Kagaya ni Joseph, hinanap siya ng hari. Kakailanganin ka ng tao. Maraming tao ang makikinabang sa iyo dahil sa kaloob mo. Yan ang mission mo sa buhay. Gamitin mo yan. Para ma-fulfill ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Clear ang destination mo. Sa iyo yan. Mula pa sa tiyan ng ating mga ina, hinubog na tayo. Sabi sa awit 139,
Verse 13 to 16, nasa tiyan pa tayo ng ating ina. Hinugis na tayo. Dahil sa isang mission, sa isang trabaho para sa karangalan ng Diyos. Nakita mo na yan. Pero ngayong umaga, sinasariwa ng Diyos yan. Nilalagyan ka ng Diyos ng compassion sa puso mo para muling ibalik yung dating init ng pagmamahal sa Kanya. Yung first love natin sa Kanya. Diyan ka i-bless ni Lord. Kagaya ni Joseph. Mahabang panahon ka ng nasa season of testing. Pero huwag kang susuko. Huwag kang aatras. Piniprepare ka ng Diyos. Kagaya ni Joseph. 13 taon. Puro pagsubok. Puro trials. Walang tagapagtanggol. Pero hinanap siya ng hari. Kasi ito na ang simula. Stable na ang pananampalataya mo. The highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your thrones and dominions of powers and positions. May gift ka sa healing, gamitin mo yan. Stands above them all, and the angels cry. Ano mang kaloob, nakikita mo sa sarili mo, gamitin mo yan. Kung sa pagtulong, tumulong ka. Holy forever. Kung sa pagtuturo, magturo ka. Your people sing, oh, holy. Kung sa pag-ibanghelyo, mag-ibanghelyo ka. Maraming tao wala ang pag-asa. Kakailanganin kanila. Bawat salita lalabas sa ating labi. Maghahatid ito ng pag-asa. Bubuhay ito ng pangarap. Magbibigay ito ng direksyon sa buhay ng mga tao. Marahil apostol ka, prophet, evangelist, pastor, teacher. Meron kang word of wisdom, word of knowledge. Meron kang gift of discernment. May gift of faith ka. May gift of healing, miracles. May gift of interpretation ka, kagaya ni Joseph. Gift of prophecy, tongues. Gamitin mo yan. Thank you, Lord, sa umaga pong ito. Kami po'y nagpapakumbaba, O Diyos. Salamat. Tulad po ni Joseph, O Diyos. May magandang purpose po kayo sa aming buhay. Salamat sa mga pagsubok, trials. Alam namin na klarado ang aming pupuntahan. Kami po'y nagpapakumbaba ngayong umaga. At palaksin mo palagi yung aming personal na relasyon sa inyo. Patawad kung minsan nagkukulang kami. Naisantabi namin ang calling namin sa buhay. O Diyos, kung kayo po'y bago, ngayon lang po kayo nakadalo, marahil nasa tahanan kayo, nasa ibang bansa, narito sa Pilipinas. Ito yung simula na narinig mo na ang Diyos ay may purpose sa ating buhay. Magsisimula ito sa personal na relasyon kay Kristo. Nananalangin ako, sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo, Panginoong Hesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Nanao ka rito sa lupa. Hindi mo kami sinisi. Hindi mo sinumbatan ang kaming mga tao. Ano mang aming pagkakamali, inihingi po namin ito ng kapatawaran sa inyo. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aming puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa kaligtasan,
Salamat sa inyong pag-ibig. Lord, salamat po nakasulat sa aklat ng buhay ang pangalan ng mga tumanggap sa inyo. Pagpalain niyo sila, maging ang kanilang pamilya. At i-bless niyo sila, makatagpo sila ng mga gawain na malapit sa kanilang tirahan, maging sa ibang bansa man sila naroroon, upang lumakas, tumibay ang kanilang pananampalataya. Doon sa mga simbahan na ipinapangaral ay sa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan, ang buhay patungo sa Ama. Bless niyo po sila. Salamat din po, Diyos, sa buhay po ng bawat isa na nakinig ngayong umaga. Pagpalain niyo po kami at ang aming pamilya. Kagaya po ni Joseph, mamahalin po namin ang aming mga angkan at pamilya. Lord, kami po ang gagamitin niyo. Hindi lamang sa aming pamilya, sa mga taong nakapalibot sa amin, mga taong sa mga karatig, bayan, bansa, kagaya ni Joseph sa panahon ng mga pagsubok, maging instrumento po kami, O Diyos. Lord, ang aming bansa, iligtas din niyo po sa mga sakuna, kung maaari, O Diyos, iligtas mo po kami sa mga lindol, bagyo, mga pagputok ng bulkan. Kayo pa rin po may kontrol ng lahat ng bagay. Ang mahalaga, may relasyon kami sa inyo. Salamat na hindi kami natatakot sapagkat alam namin na anak mo kami, O Diyos. Bless nyo ang bawat isa, lalo na po yung mga OFW, kapayapaan maghari sa kanilang puso, hindi sila susuko, magtatagumpay sila sa kanilang mga trabaho, yung mga pangarap nila sa pamilya ay magkakaroon ng kaganapan, kagaya ni Joseph na nag-ibang bansa, naging blessing siya sa bansa ng Ehipto. Gayon din po sa mga OFW, sa mga bansa na kinaroroonan nila, magiging blessing sila. Magiging mabait sa kanila yung kanilang mga employer, yung mga hari, yung kanilang mga manager. At sila po ay magiging blessing din sa family dito sa Pilipinas, O Diyos. Lord, thank you po ngayon pong umaga. At Lord, salamat sa mga regalo niyong anak, apo, sa mga magulang na naririto at konektado rito. Sila po yung inspirasyon nila at ang mga kabataang ito, kaya't lahat sila na entablado, gaganda ang buhay. At sila ay magiging future leader ng simbahan, future leader ng lipunan, future leader ng mga private sector, at mabubuting magulang. Time will come, O Diyos. Lord, maraming salamat po. We are blessed. At alam namin, i-bless din niyo ang mga sektor ng lipunan ng mga magsasaka. Lord, dalangin namin tumaas ang presyo ng palay, ang sektor ng yung eskwelahan, matutugunan ang kanilang pangailangan ng mga senior citizen, lahat ng mga sektor ng lipunan, i-bless niyo po. At salamat din po sa aming Pangulo, i-bless niyo siya, ang kanyang pamilya. At salamat po na ang Republika ng Bansang Pilipinas ay mahal mo sapagkat kayo ang nagtatag nito. I-bless niyo sila. Alam namin hindi po perfect ang aming bansa, ang gobyerno, pero sasamahan niyo sila. Sapagkat kayo po ang Diyos ng kapanahunan. O Diyos, Lord, salamat po ang Senate, Congress, ang PNP, ang Armed Forces of the Philippines, ICI. Lord, salamat po ang MBI, ang Ombudsman, ang Lord, ang DLG, pagpalain niyo po, Ama. At salamat po maging ang CSO, Civil Society Organization, tulad po namin, ay nananalangin sa aming minamahal na bansa. Lord, salamat po. Bagaman maraming inaayos sa aming bansa, tulungan niyo po ang aming Pangulo. At iligtas siya sa mga banta sa kanyang buhay, ng mga suicide bomber, sniper, walang sandata ng kampo ng kadiliman ang pwedeng gumapi sa kanya. Balot siya ng dugo ni Jesus, maging ang kanyang pamilya ng mga anghel. O Diyos, at ang Pilipinas ay may magandang bagay kayong gagawin. Philippines is for Christ. Nananalangin kami ng buong puso sa aming bansa na may magandang kinabukasan ng aming bansa. Bagaman nasa panahon ng paglilinis, O Diyos, a season of pruning, season of cleansing. Pagkatapos nito, ang makikinabang po ay mga anak at apo ng pamilyang Pilipino. Lord, Philippines, we will never be the same again. May pag-asa ang bansang Pilipinas. Dahil sa Jesus, ang Panginoon ng aming bansa, nagmamahal kami sa aming lupang hinirang. Mahal namin ang pamilyang Pilipino. Kaya maraming salamat po.
we declare that Jesus is Lord over the Philippines. I-bless niyo po ang lahat ng simbahan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa. Salamat sa pagdalaw, pagbisita niyo po sa mga simbahan sa araw na ito. I-bless niyo po ang mga lingkod mo na ginagamit, hindi sila susuko, magtatagumpay sila. At alam po namin, kayo ang nagpasimula ng mabuting bagay sa Body of Christ. Kayo po ang magtatapos ito hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Thank you po. Ang October, sa darating na okasyon, i-bless niyo po ang pamilyang Pilipino. Mabuklod po ng pagmamahalan ngayon pong November 1, O Diyos. I-bless niyo ang sambahayan na Pilipino, O Diyos. Maraming salamat po. Ang October, November, December ay i-bless niyo po, Ama. Guided po kami ng Holy Spirit. Salamat sa gift of the Holy Spirit. Anointing of Joseph ay nasa aming buhay. Sa buong Body of Christ, thank you for the anointing of Joseph. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen.